Hi everyone! Happy Sunday sa inyong lahat. So, andito na naman tayo ngayon. So, wala na pala akong trabaho for the meantime. So, inaayos pa po yung papilis ko. So, stop work muna ako kasi lilipat ako ng bagong company. So, linggo ngayon. So, pupunta kami ng simbahan. So, mga Katolik din pala halos dito. Ganito yung mga basurahan dito. Tapos yung banda dito isa dito na po sa accommodation namin. Yan po. Malapit lang pala kami sa Sheraton Hotel yung accommodation namin. So yung Sheraton Hotel isa nasa pinaka city malapit kasi malapit lang kami sa Main Square. Diretsuhin lang namin yan dyan tapos Main Square na kaagad. Yung English mass dito, yung simba is every Sunday doon sa Blaise, St. Blaise kuan nga simbahan nila dito. Nagsimba kami ni Kuya Joel ngayon, dalawa lang kami kasi yung iba may mga trabaho. Ito ko sa inyo ngayon sa video na ito kung paano apply ng bagong trabaho dito sa Croatia. So, pag nag-apply ka pala dito ng bagong trabaho sa Croatia is kailangan mong maghanap ng bagong lilipatan mo. Tapos, dapat hindi expired yung mga papilis mo like work permits at saka ID at least may 3 months po para makalipat ka. So, ito pala yung Sheraton na malapit sa accommodation namin. So, dyan kami bababa, tapos lalakarin na namin papuntang accommodation, doon lang sa unahan. So, pag nag-apply ka pala dito ng bagong company is, totoo po talaga na may matingga ka. So, hindi ka pwede magtrabaho kung hindi na-approve yung work permit mo. So, kailangan mong antayin. So, ako ngayon po ay nakatambay lang po sa aming accommodation ng aming agency. Okay naman din at least kung wala ka nang sasahurin, magbibigay yung agency ng 40 euro sa every 2 weeks mo. Pupunta ka lang doon sa office magpalista. Tapos ayun, kung okay sa kanila na bibigyan kanila ng allowance while waiting po sa application mo ng yung work permit. Kasi kailangan nyo yun siya ma-approve sa kakalilipat sa bago mong tatrabahuan. So, dapat talagang maging matatag ka kasi malayo ka sa family mo. Bawal po yung ma-stress dito pero minsan po hindi po talaga yan siya maiwasan na ma-stress ka. Marami kang isipin kasi sino ba namang hindi ma-stress, no? Kung wala ka ng trabaho, di ba? Ma-stress tayo pero kailangan nating tatagan ang ating sarili. Tapos be strong, manalig ka kasi darating din yung para sa'yo. So, ganito lang din yung nangyari sa akin ngayon. So, waiting pa po ako sa aking application sa bago kong in-applyan din. Kaya interview ko lang, so wala pang feedback. So, tingga muna ako sa accommodation namin while waiting po na pinaprocess po yung bago kong work permit. Hopefully matanggap na ako at least ma-process na po yung work permit ko soon. So, yan yung abangan nyo kung saan na naman ako mapapadpad dito. So, yung work ko pala dito dati is isang seasonal po sa hospitality. Kasi yung kasi ngayon, yung Croatia ay nagbago na po may mga batas na silang. In short po, naghigpit na po yung bansang Croatia ngayon dahil nga po sa kadahilanan din yan po ng iba nating mga kabayan na yung parang hindi pa tapos pa po yung kontrata, yung parang tumatalo na lumalayas na sa kanilang employer. So, humigpit po ngayon dito. So, naapektuhan po tayo kaya nag-stop work muna tayo para ayusin yung papilis natin dito. Hopefully, maayos na siya soon.
So, abangan yung aking bagong journey. I-share ko dito kung saan tayo mapapadpad. So, galing pala kami ni Kuya ng simbahan. Nagsimba kami kasi linggo ngayon. Tapos dumaan kami dito nung pauwi na kami. Yung parang may mga ukay dito, yung mga bazaar pero hindi siya ukay na mga damit. More on box po dito. Tapos yung mga antique ata to dito sa Britansky na station po sa Croatia, sa may tram malapit. Tapos dumaan lang kami, nagtingin-tingin kung baka merong mabili na mga ukay, pero more on box pala dito, or yan po yung mga nakita nyo sa video. Mga siya, basta iwan, hindi siya masyadong mga damit, puro gamit siya sa bahay. Yung mga books, basta iba-ibang mga books. Sa inyo yung sa work permit, yung kagaya sa akin, sa Qatar pala ako dati nag-apply. So, pag natanggap ka na pala, while na-process yung papers mo doon sa bansang in-applyan mo, papunta dito sa Qatar, pag nag-sign ka na pala ng contract doon, is patak na pala yun siya. So, nung dumating ako dito, pa-expired na, kasi yung seasonal dati dito, yung ID namin, yung paper po is 6 months lang po. 6 months lang, pero ngayon parang nagbago na po. Yung bagong batas is 9 months ata, if I'm not mistaken. 9 months or 1 year, yun lang po yung sa mga seasonal. So, pagdating ko dito is na po yun. Kasi yung process po ng visa ko is 4 months. So, 2 buwan na lang po, pa-expired na po yung papilis ko. So, doon ako pala na-assign sa Dubrovnik. Tapos, pag nag-close na po yung mga isla kasi winter po, yan po yung dito sa mga seasonal po. So, hindi po madali yung mga seasonal na work, no? Kasi, pwede sila mawala ng trabaho. So, good thing lang po sa akin dati, yung pagbalik ko dito sa city, sa Zagreb, is na-endorse ako ng chef namin sa sister hotel lang po dito. Tapos, doon ako nagtrabaho. Tapos, sad to say, hindi pala na-process or na-renew yung work permit ko. Ewan ko sa agency yung may problema, hindi sa akin. Kasi pinalo up ko naman siya dati. Pero, okay lang yon. At least hindi tayo uwi ng Pilipinas. Laban pa rin tayo. So, hinanapan ako ng bagong employer ng agency namin. So, abangan kung saan tayo mapapadpad soon. I-share ko sa inyo kung ano yung mga kaganapan pa dito. Kung ano pa yung ma-share ko sa mga aspiring na maging OFW, para malaman nyo kung ano ba ang mga ganap dito sa bansang Croatia. Good thing pag agency ka dito is hindi ka talaga papabayaan nila. I-provide nila yung bahay mo. Tapos, kung matagal ka na nag-stop work, kasi yung work permit po is 1 to 3 months po yung process niyan. So, depende po yung process, kasi yung process po is sa police station yan i-forward. Tapos, ang police na po yung bahala kung ma-approve ba nila yan or hindi. So, yung po pala work permit is sa police station po yung approve niyan. So, hindi yan siya hawak ng agency po or yung consultant. So, yan yung pinakamahirap dito, no? Kasi nag-iisa ka lang dito sa abroad. So, kailangan mong tatagan talaga yung sarili mo. Kasi minsan may mga problema talaga na darating. May problema sa Pilipinas, may problema dito. So, minsan yung parang aburido yung utak mo. Tapos, bigla ka na lang mabad trip talaga. Kasi yan nga yung nangyayari sa'yo, pero okay lang yan. Hindi ka bibigyan ng problema na walang solusyon. Kailangan mang lumaban para sa kinabukasan. So, ayan po.
Pauwi na pala kami ni kuya nito, tapos nag-antay lang kami ng tram or train po yung sasakyan, yung mga transportation dito, train at saka bus po. So pauwi na kami ni kuya nito ng bahay or accommodation namin. Tapos ayan po, abangan nyo yung mga journey ko pang bago kung saan tayo mapapadpad soon. God bless you everyone and thank you for watching. Daghang salamat sa inyong tanan.